Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. Yung po, brothers and sisters, muli isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At sana po kapag dadatnyan po kayo ng mabuting balitang ito saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay nasa ibang bansa, mga OFW or mga naninirahan na po riyan. At gayon din po dito sa bansa sa Pilipinas. Saan man kayo naroroon, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. And so, ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na mabuting balita, ay ito po ay bahagi or maaaring maging katanungan or marami ang nagtatanong tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat katulad nga po nung mga sinasabi ng iba, si Maria ba ay ina ng Diyos? So, kung tutunghayan po natin, ang Biblia, bago likhain ng daigdig na ito, ay kasama na ng Diyos ang Ama, ang Anak. So, paano po natin sasabihin na anak ni Maria ang Diyos? Tunghayan po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 nang sabi dito, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, atin gawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ayan. Atin nalangin ang tao. Genesis chapter 3 verse 22. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Ibig sabihin, katulad na natin ngayon ang tao, ibig sabihin may kasama siya. Kaya nandun na po yung kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Katulad na natin, kapag sinabing natin, may kasama. Hindi naman pwedeng sabihin natin na natin, ikaw lang mag-isa. Ibig sabihin, may kasama, nandun na yung anak. So, paano ngayon ipanganganak ni Maria? Inaandoon na yung anak. Wala pa si Maria bago nung likhain ang daigdig ng Diyos. Wala pa si Maria noon. Kaya sabi dito ng Diyos Ama, sabi dito, sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi niya siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay. Ayan, so ang ibig sabihin, nandun na po yung anak. Kaya paano po natin sasabihin na ipinanganak siya ni Maria or inan niya si Maria? Bagkus, tuloy natin. Nang sabi po dito sa aklat ng Juan, chapter 17, pakinggan po natin. Unawain po ninyo mga kapatid ang aral na ito, sapagkat marami po sa atin ngayon ang nangliligaw. Marami po ang talagang hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Yung salita ng tao ay ginagawa na salita ng Diyos. Mali po ang pangunawa.
Kaya unawain po natin ang bawat napapakinggan po nating salita. Hindi po lahat ng sinasalita ang sinasabi ng Biblia ay ang Diyos ang nagsabi. Ang paniniwalaan po natin doon ay yung sinasabi po ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia. So ayun po dapat yung paniniwalaan natin. Although lahat ito, dapat natin paniwalaan yung nasusulat po sa aklat ng mga banal na kasulatan. Sapagkat ang lahat namang ito ay kinasihan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos upang magsilbing aral po sa atin. Marami nga lang kasi ang hindi nakakaunawa. Binibigyan ng ibang interpretasyon. Or maari yung iba talagang walang pang-unawa. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan, nang sabi niya dito, aklat ng Juan chapter 17:5. Ang sabi niya dito, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Kita nyo? Bago palikhain ang sanlibutan, kasama na ng Panginoon ang Ama. Paano may papanganak ngayon? Paano mo sasabihin na ina niya si Maria? Paano natin sasabihin? Paano natin i-explain ngayon na ina niya si Maria? Well, ang ano nila dito, may pinanglalaban sila dito, yung sinasabi nila, yung tungkol doon sa Isaiah. Pero hindi po nila natin iintindihan yung naroon sa Isaiah na sinasabi dito. Ayan, tunghayan po natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Ito'y tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin sumasa kanya ang Diyos. Isang lalaki ang ipanganganak. Hindi naman sinabi dito na kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagsabi ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak. Hindi naman sinabing ipanganganak manganganak. Kung sinabi sanang ipanganganak ang isang lalaki na tatawaging Diyos, kung hindi, ang sabi dito, at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Tingnan natin dito sa 9:6. Ang sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. 6. Ayan, so hindi naman po sinabi dito na ang ipanganganak niya ay Diyos. Wala naman po sinabi. Kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoong Diyos Ama, ang nagbigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Lalaki, hindi naman ang Diyos ang ipanganganak manganganak ng lalaki. Na ang sabi dito sa 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siyang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ba na ito po yung ibig sabihin nila
Kaya po pwede pong tawagin daw na ina. Hindi naman sinabi ang Diyos ipanganganak ng isang dalaga ang Diyos. Hindi isang lalaki. So yan po ang pinagbabatayan nila. So which is mali po. Sapagkat hindi naman po sinabi dito tinukoy na ipanganganak ng isang dalaga ang isang Diyos. Kung hindi sinabi ipanganganak ng isang dalaga ang isang lalaki. Which is yun po yung paninirahan, yun po yung titirahan, yun po doon po mananahan ang Panginoon, ang Diyos. Yung lalaking iyon na ipanganganak, doon po mananahan. Ayan po, so mali po yung batayan nila. Hindi lang inuunawa po yung nababasa nila. Basta't kahit kasinungalingan na po, pinipilit pa rin po. So wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Mga ganyan. Kaya tingnan natin, tuloy natin dito sa aklat ng Juan. Balik tayo dito sa aklat ng Juan 17:5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Dito pa lang malinaw na po na bago pumunta ang Diyos dito sa sanlibutan, ay Diyos na siya, ipinanganak na siya. Hindi naman sinabi na ipanganganak ang Diyos ng isang dalaga kung hindi lalaki. Yan po ang tandaan natin. Ang pinagbabatayan po nila dito sa aklat ng Isaiah, nang sabi nga dito, kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaang maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Hindi naman sinabi na maglilihi ang dalaga na ipanganganak ang Diyos. Hindi, lalaki. Ibig sabihin, tao. Ito ba naman kayo? Unawain nyo kasi ng maigi. Kung Diyos, kung sinabi sana na maglilihi ang isang dalagang babae at ipanganganak ang Diyos. Hindi lalaki ang ipanganganak, hindi Diyos. Paano mo tatawaging ina ngayon si Maria? Pwede natin pong tawagin yan sa paggalang po, pagrespeto bilang kapwa natin pong tao nilalang. Ang pagkakaiba nga lang po sa atin ni Maria kasi nga siya yung pinagpala ng Diyos na sa kanya, sa pamamagitan niya, ipinanganak ang lalaki na ito na inihanda ng Diyos upang manahan ang kanyang anak which is ang Panginoong Hesus. Unawain po natin. Tuloy. Kaya nga sabi pa nga dito sa aklat ng Juan, balik tayo doon sa aklat ng Juan 17. Ang sabi dito 17:5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ng sanlibutan. Kita nyo, bago pa likhain ng sanlibutan, nandun na po yung anak ng Diyos. Which is napatunayan na po natin dito sa aklat ng Genesis. Nakasama niya na habang nililikha niya ang sanlibutan. Sa 1, ang sabi dito, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan. Anak parangalan mo ang iyong anak. Hindi naman sinabi parangalan mo ang anak ng babaeng yon na birhen. Di ba? Parangalan mo ang iyong anak. Ibig sabihin, anak siya ng Diyos. Nagkatawang tao lang po siya, pero hindi siya pinanganak ni Maria. Yung tao, yung katawang iyon, ng lalaki, yung lalaking iyon, na ipanganganak ng isang dalaga na maglilihi, yun po, yung pananahanan ng Diyos, anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ang anak, of course, espiritu. Ngayon, para siya makasalamuha sa mga tao, para siya mahawakan, para siya makausap, nagkatawang tao siya, which is yung lalaking iyon na tinunghayan natin sa Isaiah
chapter 7:14, yun po yung lalaking iyon na ipanganganak, which is yun po yung ginagamit ng mga iba na nagpapahayag na lalaki na anak daw ng Diyos. Anak ang Diyos ni Maria. Hindi naman Diyos ang tinukoy doon lalaki. Which is yung lalaking yun yung pananahanan ng Diyos na bababa mula sa langit. Pero hindi po yun yung anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya nga manganganak ng isang lalaki napakalinaw po. Kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Hindi naman sinabi manganganak ng Diyos. Kung sinabi sana na manganganak ng Diyos, edi I accept na talagang dapat niya siya tawagin na ina. Hindi manganganak ng isang lalaki. Gagamit lang sila ng batayan, mali pa. Hindi pa inuunawa. Unawain po natin, lalaki, hindi naman Diyos ang sinabi. Which is yung lalaking ito na ipanganganak ni Maria, dito po mananahan ng anak ng Diyos. Gets nyo? Gets ko Ako, bata pa ako Bata pa ako sa pananampalataya. Pero gets ko ang ibig sabihin ng Panginoon. Lalaki ang tinutukoy dito, hindi naman Diyos na ipanganganak, manganganak ng isang lalaki. Which is yun yung pananahanan ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya siyempre tatawagin siya na anak ng Diyos. Nagkatawang tao po siya, hindi po siya anak mismo ni Maria. Sapagkat bago pa lamang likhain ng sanlibutan ang daigdig na ito, inaandoon na yung anak kasama na. Si Maria wala pa noon Ni hindi pa nga. Ano ba ka? Tuloy, sabi dito sa 1:17:1 hanggang 2, sabi niya, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Ayan parangalan mo ang iyong anak. Tapos paano mo sasabihin na anak ni Maria ang Diyos? Sus Maria Josep, unsa man na? Maghilom ka. Anak na siya ng Diyos. Pwede ba yun agawin ni Maria? Sabihin sa Diyos, Ama, ako na lang ang mga yung tinutukoy po ditong pinanganak ni Maria, ito po yung lalaki na tinutukoy po dito sa aklat ng Isaiah na ipinagsasabi ninyo. Yung lalaki, which is ito po yung pananahanan ng anak ng Diyos, which is ang Panginoon. Kaya nga tatawagin siyang Emmanuel dahil sumasa kanya ang Diyos, nananahan sa kanya. Yan, tuloy natin sa 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Diba? Pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, which is yun po yung lalaki na sinasabi ninyo sa Isaiah. Sa sangkatauhan, sa katawan ng isang tao, which is yun po yung sinasabi doon sa aklat ng Isaiah 7:14, na manganganak at maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ayun po yun. Kaya sabi dito sa 2, ang sabi nga niya dito sa 2, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at
tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Hindi naman sinabi si Hesukristo na ipinanganak ni Maria. Hindi naman Kung hindi sinugo, ibig sabihin, nandun na yung anak na sinugo. Ang sabi dito, at si Hesukristo na iyong sinugo. Ibig sabihin, pag nagsugo ka ba, halimbawa, mautusan mo ba yung nandun pa sa loob ng tiyan or ipanganganak pa lang? Siyempre, susuguin mo yung uutusan mo, yung naandyan na, ipanganak na. Di ba? Kaya nga lang po siya naging tao na nung siya ay ipinanganak na yung lalaki na yun na nandun sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14. Kasi yun po ang nakahandang yung katawan ng taong iyon na ipanganganak ni Maria. Doon mananahan ang anak ng Diyos na tunay. Kaya nga hinubad niya po yung kanyang pagka-Diyos nung siya ay nananahan na doon sa inihanda na yun na katawan Kaya noon, sabi nga dito niya, sa aklat ng Juan 17:2, at si Hesukristo na iyong sinugo. Tuloy natin para mas marami pa tayong mapagkukunan. Ayan, tingnan pa rin natin dito sa aklat ng Juan 6:36 hanggang 39. Isulat po ninyo mga brothers and sisters, at ito po mismo ang Panginoon ang nagsasabi po dito. Iyon kasi hula ni Isaiah yun, ni Propeta Isaiah, yung doon sa lalaking iyon, which is natupad po yung kasi galing sa aklat ng Juan chapter 6 verse 36 hanggang 39. Ang sabi dito, ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba. Hindi naman sinabi, sapagkat ako'y ipinanganak ni Maria. Hindi Bumaba siya galing sa langit. Ano ba ka? Ang klaseng pangunawa yan. Pa-English pa naman tayo. Tapos, napakasimpleng bagay, hindi natin maunawaan. Yung lalaki, ginagawa nating Diyos. Lalaki yun panganganak na lalaki. Ipaglilihi at ipanganganak. Napakalinaw po. Kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Hindi naman Diyos Mabuti sana kung sinabi manganganak siya ng Diyos. Ipanganganak niya ang Diyos. Kaya pwede natin sabihin na ina siya ng Diyos. Diba? Napakalinaw manganganak ng isang lalaki. Lalaki, hindi Diyos. Kaya nang isiksik natin sa kukote natin. Napakailang letra lang, hindi natin kayang unawain yan, mga kapatid. Parang napakapurol naman ang pag-iisip natin. Sorry sa mga... wala po akong pinataanuhan dito. Tungkulin ko pong ituwid ang mali. Sapagkat yun po ang iniatang sa akin na gawain. Sabihin ko yung mga bagay na darating upang malaman po ng anak ng Israel, ng bayan ng Israel, which is yung bayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, malaman nila ang katotohanan. Kaya tungkulin ko pong ituwid yung mali, yung baluktot na pananaw. Lalaki hindi naman sinabing Diyos Kaya manganganak ng isang lalaki. Mabuti sana kung sinabi manganganak, maglilihi at manganganak ng isang Diyos.
or ipanganganak niya ang Diyos. Hindi, lalaki, kapatid. Ilang letra lang yan, no? 4 lang na letra, hindi natin kayang unawain. Nasaan na yung Maria Joseph? Hindi naman sinabing Diyos eh. At dito pa, pinatunayan pa ng sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 36, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayun, bumaba siya mula sa langit. Ibig sabihin, malaki na siya. Hindi na siya ipinanganak ni Maria. Di ba? Bumaba siya mula sa langit eh. Mabuti sana kung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan na ito, sa aklat ng Juan, chapter 6, 36, ay 38, kung sinabi niya sana, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Hindi naman niya sinabi, sapagkat ako'y ipinanganak ng isang dalaga. Hindi, bumaba siya mula sa langit. So, paano mo sasabihin na anak siya ni Maria? Napakasimple lamang po na dapat nating unawain. Nang sa ganon, hindi po naliligaw yung mga nakikinig. Pero mo yan, napakahabang panahon na nililigaw po natin ang mga tao. Pati yung mga hinirang ng Diyos, kung maaari na hililigaw na. Pasalamat ako sa Diyos at hindi niya ako pinababayaan na makaunawa ng katotohanan. At itinuturo niya sa akin ang katotohanan. Sapagkat yan naman po talagang katotohanan, napakalinaw ng sabi ng Panginoong Hesus eh. Bumaba ako mula sa langit eh. Ayan o. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Ayan po, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi upang ipanganak ni Maria, kung hindi upang gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Which is, ano ang kalooban ng Ama? Ito ang kanyang kalooban. Ang sabi dito sa 39 ng Juan 6, ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Di ba? Hindi bumaba ang Panginoon para ipanganak ni Maria, para sabihin na siya yung ina ni Maria. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu sa pamagitan ni Maria. Pero hindi siya pinanganak sapagkat anak na siya mismo ng Diyos. Yung tao, yung lalaking ipinanganak na yon na nandito sa Isaiah chapter 7:14, yan po yung panananahanan ng Panginoon, which is yung anak ng Diyos na bababa mula sa langit. Mula siya sa langit, hindi naman niya sinabi na sapagkat ako'y bumaba. Ayan no, hindi naman niya sinabi sapagkat ako'y ipinanganak ng isang babae. Hindi naman eh. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Ayan no, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Napakalinaw po eh. Paano natin nagagawang iligaw yung mga tao? Paano natin napapasinungalingan? Paano natatanggap ng konsensya ng puso natin na naglilingkod tayo sa Diyos? Ililigaw natin ang maraming tao sa pamagitan lamang ng pangsarili nating kapakanan? Hindi natin kayang unawain ang salita ng Diyos? Diba? Napakalinaw po, galing sa langit. Hindi naman niya sinabi,
Bumaba ako upang ipanganak ako ng babae. Hindi eh. Bumaba siya mula sa langit. Ibig sabihin, anak na siya ng Diyos. Bago pa siya bumaba, malaki na siya. Di ba? Kaya nga sinugo na ng Ama kasi pwede na siyang mamahala. Kaya nga nung habang wala pang Panginoon, si Moises ang pinapamahala ng Diyos Ama ng daigdig na ito upang yung bayan ng Diyos na mga Israelita ay bigyan ng guide sa pamagitan ng kautusan ng Diyos. Ayun pong nangyari niyan. Ngayon, nung malaki na siya, pwede nang pagkatiwalaan, kaya sinugo na siya ng Ama. Pwede na siyang mamahala ng likha ng Diyos, kaya sinugo na siya upang tayo'y maligtas. Pero hindi po siya pinanganak, kaya bumaba sa langit eh. Bumaba mula sa langit eh. Ano mo sasabi? Buti sana kung sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit upang ipanganak ng babae, hindi. Pinagbabatayan po kasi, napakamali po eh. Tingnan mo, lalaki ang ipinanganak dito, hindi naman Diyos eh. Yung lalaking iyon na ipanganganak ni Maria, yun po yung pananahanan ng Diyos Anak. Kaya doon siya magkakatawang tao. Gets nyo? Gets ko eh. Diba? O tingnan natin dito sa aklat ng Juan 3:3. Nang sabi dito. 13:3. Marami pa po tayong matutunghayan. Makinig lamang po kayo at unawain po ninyo. Ayan, sa aklat ng Juan, chapter 13, verse, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ayan o. Alam niya na siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Mabuti sana kung sinabi, alam niya na galing ako doon kay Maria. Alam ko na ipinanganak ako ni Maria. At babalik din ako kay Maria. Sana kung ganun. Hindi. Ang sinabi dito, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos. Mula sa Diyos siya eh. Mabuti kung sinabi sana, alam din niya na siya ay ipinanganak ng isang babae. Hindi. Alam niya na siya'y mula sa Diyos, kaya babalik din siya sa Diyos. Gets nyo? Gets ko eh. Sabihin ninyo. Kaya hindi po kailangan na tawagin nating hindi po pwedeng sabihin na ina ng Diyos si Maria. Sapagkat mula siya sa Diyos eh. Ipinanganak siya ng Diyos. Ngayon magdodoble, papanganak muli. Kaya nga ipinanganak ng muli yung kasi nga dahil nga doon sa Espiritu. Maliban po kasi na tayo'y mabautismuhan ng Espiritu, hindi po tayo maipanganganak ng muli sapagkat ang nananahan po sa atin para sa kaalaman po natin ay lumang espiritu. Ito po yung makalaman. Makalaman po. Kaya sinabi ng gano'n ng Panginoong Hesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi sa paghaharian ng Diyos. Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Di ba? Ayun nga, yung ipinanganak ni Maria na tao, na lalaki,
Yun po, siyempre, yun po yung pananahanan. Kaya siya'y naging anak ng Diyos. Siya yung pinagkalooban, siya yung talagang inihanda na ng Diyos na katawan para doon pumasok, doon manahan ang Panginoon. Sundan lamang po ninyo, malalaman ninyo yan. Ayan, sa aklat pa rin ng Juan 1:18 nang sabi dito, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ayan no, ipinakilala siya ng Diyos ng anak. Kailanman, kaya nga sabi dito sa aklat ng Juan, di ba? 1:18 no, sabi dito, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ayan no, siya'y Diyos na minamahal ng Ama. So malinaw po na hindi po natin pwedeng tawagin na ina ng Diyos si Maria. Sa paglilinaw lamang po. Marami po ang nagtatanong ng mga ganitong katanungan kung totoo nga ba yung mga sinasabi ng iba. Kapatid, hindi po totoo na ina ng Diyos si Maria. Bagkus yung lalaki na ipinanganak niya, doon po nanahan ang Panginoon Diyos anak. Sapagkat Diyos na po siya. Siyempre, Espiritu ang Diyos. Of course, ang anak niya, Espiritu rin. Hindi ba? Gano'n naman yung baka, manganak ng kalabaw. Siyempre, ang Diyos, Espiritu, Espiritu din yung anak. Kaya yun ang para siya mahawakan, para siya makausap ng tao, naghanda ang Diyos ng isang lalaki na pananahanan ng Diyos anak. Ayan po ang inihanda na lalaki na ipanganganak ng isang babae, ng isang dalaga. Which is yun po yung nandito sa aklat ng Isaiah, chapter 7:14. Ayan po. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Hindi naman ang Diyos ang ipanganganak eh. Sasabihin ninyo eh. Tingnan ika natin dito sa Isaiah. Lalaki ang ipinanganak, hindi yung Diyos. Ambot ah. Hilom ka mo diha. Ayan, so napakalinaw po. So puntahan natin ang Awit chapter 2:7 nang sabi dito. Yan. Ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari sa Sion. Aking inihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Ayan o, diba? Anak siya ng Diyos. Hindi siya anak ni Maria. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na ina ng Diyos si Maria. Ano yun, inagaw ni Maria? Binibigyan niyo pa ng kasalanan si Maria eh. Mukhang pinag-aanuhan nyo pa, pinagbibintangan nyo pang ayan o, anak siya ng Diyos eh. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Gawa chapter 2,
verse 7, ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon, ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Ayan, no? Ahatul ni Maria, agawin niya yung anak ng Diyos. Saba ka mo diha. Lalaki ang ipinanganak, Brad. Hindi naman Diyos ang ipinanganak eh. Gagamitin niyo Isaiah 7:14 eh. Lalaki ang ipinanganak diyan, hindi naman Diyos eh. So paano niyo sasabihin na ina ng Diyos si Maria? Ambot sa imo. Ang dami nang liligaw. Kawawa yung mga tao, mga kapatid. Ito po ang talagang concern ng Panginoon, na huwag mailigaw. Sapagkat dito pa lamang sa aklat ng Mateo ay sinasabi na ng Panginoon, mag-ingat kayo. Sapagkat marami ang darating na mga bulaang propeta, mga bulaang guro, na magpapanggap na sila ang Mesyas. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Di ba? Paano itong mga taong nakakaalam na si Maria ay ina ng Diyos? Anak ng Diyos si ang Panginoon eh. Yung lalaki na ipinaglihi at pinanganak ni Maria, doon nanahan ang Diyos anak. Isip-isip din, Brad. Hindi yung ngawa lang ng ngawa. Gagamit kayo ng talata, basahin nyo, unawain nyo ng maigi kung ano nga ba. Lalaki ang nakalagay doon, hindi naman Diyos eh. Ipanganganak ang isang lalaki. Mabuti sana kung sinabi, ipanganganak ang Diyos. Hindi eh. Ambot O tingnan natin dito sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 5 hanggang 7. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din. Nawain po ninyo, pakinggan ninyo. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kita nyo? Hindi niya ang sabi dito, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Ayan no, imbis na sa Diyos siya, hindi niya inari na siya ay maging Diyos. So paano mo sasabi na ipinanganak siya ni Maria ang Diyos? Di ba? Napakalinaw po eh. Hindi niya inari na siya ay Diyos. Nagpakababa siya, kaya nga ito yung nagkatawang taong na siya. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao. Ayan o. Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. O ibig bang sabihin yan eh, ipinanganak siya ni Maria? Nakitulad nga eh. Hindi naman sana kung sinabi, nag-anyong alipin na katulad din ng mga tao. Maniniwala ako na siya ipinanganak ni Maria. Hindi eh. Nag-anyong alipin na
Nakitulad. Again, nakitulad. Hindi naman sinabi katulad ng tao. Nakitulad, kapatid. Kung sinabi sanang katulad, pwede akong maniwala na siya'y anak ni Maria. Pwede akong maniwala na sabihin natin anak siya ni Maria o ina siya ng Diyos. Nakitulad eh. Ibig sabihin, nakitulad, Diyos siya. Na nakitulad sa mga tao. Kaya nga para malapitan siya ng tao, yung katawan ng taong yun na inihanda, yung lalaking iyon na ipinanganak at maglilihi na dalaga, yun po yung tao, yung lalaking iyon na pananahanan ng Diyos anak. At doon, kaya nga sabi dito sa aklat ng Pilipos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao. Nakitulad. Hindi naman sana kung sinabi katulad ng mga tao. Nakitulad eh. Ibig sabihin, nakitulad, nakisama or nakipantay sa doon sa mga tao. Nakitulad eh. Nakiparehas. Nakipantay doon sa mga tao. Instead na siya ay Diyos, kaya nga ang sabi dito, na siya bagamat na sa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, bagkus hinubad niya yun. Para siya makausap ng tao, para siya malapitan ng tao, para mayakap siya ng tao, para siya mapagtanungan ng tao. Kaya nakitulad siya sa mga tao. Ayan o. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya nga nakitulad po siya eh. Ibig sabihin, Diyos na siya, bumaba lang dito sa lupa. Ang pagbaba niya dito sa lupa, may katawan na inihanda sa kanya. Which is yun po yung lalaki na tinutukoy dito sa aklat ng Isaiah 7:14. Na tinutukoy nitong mga nagsasabi na dapat tawaging ina si Maria ng Diyos. Ayan po yung lalaking iyon na ipanganganak, ipaglilihi ng isang babae. Ayan po, nang sabi ito, kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Ayan po yung pinanahanan ng anak ng Diyos. Yung lalaking ipinanganak ng babae, which is si Maria. So, paano mo sasabihin na anak niya ang Diyos? Lalaki yung tinutukoy doon, hindi naman ang Diyos eh. Mabuti sana kung sinabi, ipanganganak niya ang Diyos. Hindi eh, lalaki, kapatid. Unawain na to. Unsa man na. Basta banat na lang ng banat eh. Ambot Saba diha. Ayan, bagkus sinubad niya, nakitulad siya sa tao. Ibig sabihin, Diyos na talaga siya. Ba? Sama na. O tingnan pa rin natin dito sa ikalawang Juan, chapter 1, verse 7, nang sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Ayan po, na si Jesucristo ay naging tao. Ibig sabihin, anak na siya ng Diyos bago pa siya naging tao. Kaya nga siya naging tao para siya ay makausap ng mga tao, what did you call that? Mayakap, mahawakan, at makausap. Kaya po siya nag-anyong tao.
Hindi po siya pinanganak ni Maria na Diyos na. Yung lalaking iyon na ipanganganak na nandun sa Isaiah 7:14, yung lalaking iyon, yun po yung pananahanan ng Diyos anak. Kaya malabo po at malayo po na sasabihin natin na ina ng Diyos. Sapagkat lalaki ang tinutukoy doon eh. Hindi naman sinabi na ipanganganak ang isang Diyos. Hindi, isang lalaki. Mambut isang lalaki. Tingnan natin, pakinggan natin dito sa aklat ng Hebrews, chapter 10, verse 5 nang sabi dito, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, kapatid. Kaya isang katawan inihanda mo para sa akin. Inihanda mo. Isang katawan, which is yun po yung sinasabi dito sa aklat ng Isaiah, na ipanganganak na isang lalaki. Ayan po yung sinasabi dito sa aklat ng Isaiah, chapter 7, verse 14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. Ayan. At ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat sa kanya ang Diyos. Hindi naman sa kanya ang Diyos, kaya sa tatawaging Emmanuel. Dahil sumasa kanya, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ayan yung lalaking iyan. Which is, ito po yung sinasabi dito sa aklat ng Hebrew, chapter 10, verse 5. Kaya nga't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo upang itong mga kapatid ang ihain sa Diyos. Inihain ng Panginoon na buhay. Kasi ayaw na ng Diyos Ama nung mga handog. Kasi ang ginagawa ng mga Israelita noon, nung panahon kasi ng lumang tipan, kapag nagkasala ka, maghahandog ka ng kung anong mga hayop, yung sabihin ng Diyos, maghahandog ka. Pero nung nagsawa na ang Panginoon sa mga handog na iyan, actually nandito pa rin yan sa Isaiah, tingnan natin. Kaya nung nagsawa na ang Diyos, ay iniutos niya. Nung dumating na ang panahon, sinugo niya ang Panginoong Hesus upang tayo'y mailigtas. Kasi noon, ang mga Israelita, naliligtas sila sa pamagitan ng paghahandog ng mga hain. Kapag nagkasala sila, maghahandog sila. Kung anong handog, halimbawa, may wine, may alak, ganyan, or may arena, yung mainam na arena, or yung mga baka, tupa, ganyan po nung panahon ng lumang tipan sa mga Israelita. Kaya nga nung dumating ang panahon na ang sabi dito sa aklat ng Hebrew, chapter 10:5, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So paano natin ngayon sasabihin na ipinanganak ni Maria ang Diyos? Paano natin sasabihin na ina ng Diyos si Maria? Bago palikhain ng sanlibutan eh.
na andun na yung anak ng Diyos. Yung ipinanganak ni Maria, itong lalaki, na nandito sa aklat ng Isaiah chapter 7:14. Lalaki, hindi naman Diyos eh. Again, lalaki po. Hindi po Diyos ang tinutukoy dito. Yung lalaking iyon, yun po yung sinasabi dito sa aklat ng Hebrew. Isang katawan na inihanda, nang sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Isang katawan. Ayan po yung nasa aklat ng Isaiah 7:14 na ipinagmamalaki nung So, kailangan lamang po natin ng pangunawa. So, ang tanong, maaari ba nating tawaging ina ng Diyos si Maria? Hindi po. Napakalinaw po sa mga tinunghayan natin. Dito lamang po dito sa aklat ng Hebrew lang eh. Napakalinaw po, isang katawan ang inihanda mo. Ibig sabihin, yung ipanganganak na yon na lalaki na nandun sa Isaiah 7:14, yun po yung inihahanda ng Diyos Ama para doon manahan ang Diyos Anak upang siya'y mamuhay bilang ordinaryong mga tao, bilang ordinaryong tao. Di ba? Nung sabi dito sa aklat ng Pilipos, kasi kung hindi po siya magaan yung tao, hindi natin makakausap, hindi natin mahahawakan, hindi natin mayayakap. Kasi Diyos yun eh. Ang Diyos Ama, Espiritu eh. Ang anak, Espiritu rin. Kaya naghanda siya ng isang tao para siya'y makausap, para siya'y mayakap, para siya'y mahawakan. Ayan po, naghanda ang Diyos Ama ng isang lalaki, which is hinulaan na po ni Propeta Isaias. Yun po yung tinutukoy doon sa Isaiah chapter 7:14 na lalaki. Yan po yung katawan na yan. So sana po, yan po mga kapatid ang kabuhan. Sana po ay naunawaan po ninyo ang mabuting balitang ito. At ito naman po ay doon sa mga nagsasabi na kailangan o dapat tawagin si Maria na ina ng Diyos, mali po para sa akin. Mali po na tawagin na ina ng Diyos si Maria. Sapagkat nakita naman po natin ilang 10 na aklat na pinagkuhaan natin ng ating pinag-aralan sa bidyong ito. 10 aklat or para sa akin, hindi po dapat natawagin ina ng Diyos si Maria sapagkat napakalinaw po. Yung mga nagsasabi po doon sa yung pinagbabatayan po nila, napakalayo po. Ayan po yung unang pinagbatayan nila, yung sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14, which is lalaki po ang ipinanganak doon, hindi po Diyos. Kung sinabi sana maglilihi ang isang babae at ipanganganak ang isang Diyos, pwede po akong maniwala na tawagin natin na ina ng Diyos si Maria. Well, ito naman po, sa pag-aaral ko lamang po ito na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Wala naman po akong pakialam ko doon sa mga nag-a-assume na ganon. Wala naman po akong pakialam doon. Ang pakialam ko po, yung tungkulin ko bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos na pinagkatiwalaan na sabihin ang katotohanan. Ayan po ang layunin ng aking ginagawa. Sapagkat nung pinagkalooban po ako ng karunungan ng Diyos ay ni isang tao, ay hindi ako sumangguni at hindi ako nagtanong kahit kanino. Bagkus
ang Espiritu ay natupad sa akin. Yung nasusulat sa aklat ng Juan 14:26. Natupad po sa akin. At sa doon sa Juan 16:13, natupad po sa akin ang mga bagay na iyan. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos, at least pinagkalooban ako ng karunungan. Well, kayo sa mga naniniwala na si Maria ay kailangan ay dapat tawaging ina, well, good luck sa inyo. Paniniwala ninyo yan eh. O yun ang pagkaunawa ninyo. Hindi po ibig sabihin paniniwala, pagkaunawa po ninyo. Pero sana, ang hiling ko lang, sana nga po ay magkapare-pareho tayo ng pangunawa, sapagkat iisang Diyos lamang ang pinararangalan natin dito, at iisang Diyos anak ang pinararangalan natin. So dalawa lamang po yan na pinararangalan natin. Malilito pa ba tayo niyan? Kung talagang tayo ay sugo ng Diyos at pinagkatiwalaan ng katotohanan, dapat ipahayag lamang po natin ang pawang katotohanan. Kung hindi po natin naunawaan, humingi po tayo ng karunungan sa Diyos at ipagkakaloob po sa atin yan. Kaysa naman marami po ang naliligaw na mga tao. Marami po ang napapaniwala. Kaya ang pasalamat ko sa Diyos sapagkat pinagkatiwala niya sa akin ng salita niya upang ibahagi ko po sa inyo mga kapatid. Ayan, upang ituwid ko po yung mga maling pananaw, paniniwala ng iba. Wala po akong ibang intensyon yan, kung hindi yan lamang po ang intensyon ko. Kung ano man po ang iniuutos sa akin ng Diyos, ayan po lamang ang sasabihin ko. Sapagkat wala naman po akong pakialam doon sa mga kung sino man yung mga nagsasabi niyan. Kung ano man po yung mga panipaniwala nila, wala po akong pakialam doon. Ang pakialam ko po, kung ano ang iniuutos sa akin ng Diyos, kailangan kong tuparin. Hindi po ako magsisinungaling, sapagkat ako rin po ang magbabayad niyan kapag ako ay magsisinungaling. Sapagkat sino ang ama ng kasinungalingan? According to the Bible, Juan chapter 13, I'm not mistaken, Diablo po ang ama ng kasinungalingan. Ngayon, kung magsisinungaling po ako, iisa ako sa mga anak ng Diablo. Diba? So, malinaw po yan mga kapatid. Kailangan tayo maging matuwid. Hindi lamang sa gawa, kundi sa pananalita, sa pananaw sa lahat ng bagay. Huwag po tayong maghaka-haka, huwag po natin gamitin ang isip natin sa sariling kapakanan. Bagkus, isipin natin ang mga kapatid natin na maliligaw. Sapagkat isa lamang po ang magbalik loob sa Diyos na makasalanan. Napakaraming anghel ang nagsasayawan sa harap ng Diyos Ama sa langit. Tingnan niyo mga kapatid, isa lamang ang sabi ng Panginoong Hesus. Isa lamang ang magbalik loob at magsisi sa kanyang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sa Ama. Maraming anghel ang nagsasayawan, nagsasaya dahil sa isang makasalanan. Ngayon, kung sarili natin, kapakanan, ang iniisip natin, kapatid, ikaw na, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga ngaral. Katotohanan po ang dapat hinahayag natin, hindi kasinungalingan. So yun lamang po mga brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Samot dalangin kung lagi sa inyo sa Diyos Ama. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli mga kapatid, kung loloobin ng Panginoong Hesus, na ako'y muling makapaghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. God bless you all. Thank you Lord. Thank you Jesus.